Dumating si Noah sa opisina ni Rosario, eksaktong oras ng tanghalian. Suot ang simpleng puting kamisita na nakatupi ang manggas. Naglalakad siya ng may kumpiyansa sa marangyang lobby ng kumpanya. Alam niya kung saan ang opisina ni Rosario, kaya't dumiretso siya patungo sa elevator ng walang pagatubili. Pagdating sa palapag kung saan naroon ang opisina ng CEO, lumapit si Noah sa mesa ng receptionist. "Nandyan ba si Rosario?" Magalang niyang tanong. Sandaling tinitigan siya ng receptionist. Tila nagtataka sa kaswal na asa ni Noah bago sumagot. "Sandali lang po, sir. I-check ko muna." Ilang saglit pa bumukas ang pinto ng opisina ni Rosario. Nakita siyang abala sa pagsusuri ng makapal na dokumento habang may kausap si Carlo. Nang mapansin ni Noah, isang mabilis at tinang lang binigay niya. Saka muling binalik ang atensyon sa hawak na papel. "Anong ginagawa mo dito, Noah?" Malamig na tanong ni Rosario. Hindi man lang tumitingin ng diretsyo. "Gusto kitang isama sa tanghalian," mahina ang sagot ni Noah. Kahit na bahagyang nababahala sa malamig na pakikitungo ng asawa, itinaas ni Rosario ang tingin, ngunit nanatiling walang pagbabagong ekspresyon. "Busy ako, Noah. Marami pa akong kailangan tapusin. Kung yun lang, mas mabuting umalis ka na." Huminga ng malalim si Noah, pinipigilan ang sarili. Lumapit siya sa mesa ni Rosario. "Rosario, alam kong busy ka, pero kahit na konting oras lang. Pwede ba tayong mag-usap habang kumakain? Ang gusto ko lang." "Sinabi ko na, busy ako, Noah." Maring putol ni Rosario. Sinara niyang dokumento, tinitigan si Noah ng malamig. "Wala akong oras para sa mga bagay na walang saysay." Naramdaman ni Noah na unti-unting kumukulong kanyang dugo. Ngunit pinigil niya. "Rosario, asawa mo ko. Kahit papaano mag-asawa pa rin tayo. Kahit na..." Bahagyang natawa si Rosario, may halong panunuya. "Asawa? Nakalimutan mo na ba, Noah? Kontrata lang ang kasal na ito. Para lang kay Connor lahat ng ito. Huwag kang umasta na parang may higit ka pang karapatan kesa doon." Para bang sampal sa mukhang mga salitang yon kay Noah. Napayuko siya. Ramdam ang bigat ng pagkakababa ng kanyang sarili. Alam niyang marami na siyang nawala. Dangal, tiwala at respeto sa paningin ni Rosario. Ngunit ang marinig itong muli mula mismo sa bibig niya, tila muling nadurog ang kanyang puso. "Sige," mahina niyang sabi sa wakas. "Gusto ko lang sanang ayusin ang lahat, pero kung talagang wala kang pakialam, hindi kita mapipilit." Bumaling siya at nagsimulang maglakad palayo. Mabigat ang bawat hakbang. Ngunit bago niya buksan ang pinto, sandali siyang huminto. "Rosario," wika niya nang hindi lumilingon. "Alam kong kinasal lang tayo dahil kay Connor, pero patutunayan ko na bilang ama niya, magiging karapat-dapat ako sa respeto ng anak ko. At balang araw, marahil magiging sayo rin." Hindi sumagot si Rosario. Pinanood niya lang ang likod ni Noah hanggang sa tuluyang maglaho ito sa likod ng pinto. Pagkaalis ni Noah, maingat na tumingin si Carlo kay Rosario. "Madam," may hinaong sabi ni Carlo. "Hindi ba dapat bigyan niyo siya ng konting pagkakataon?" Napabuntong hininga si Rosario, binabang hawak na dokumento. "Carlo, hindi to tungkol sa pagkakataon. Ayoko umasa ulit. Paulit-ulit na akong binigo ni Noah." "Pero parang nagbago na siya," maingat na tugon ni Carlo. "Kung tunay na nagbago siya, oras ang magsasabi." Malamig na sagot ni Rosario. Muli siyang nagtuon ng pansin sa trabaho. Pilit na inaalis sa isipan ang eksenang katatapos lang. Samantalang naglakad si Noah papunta sa kanyang kotse. Magkahalo ang emosyon sa dibdib. Muli na naman siyang bigong makalapit kay Rosario. Ngunit hindi siya natinag. Alam niyang hindi magiging madali, pero hindi siya susuko. Kung nais kong mabawi ang respeto at tiwala ni Rosario, kailangan kong patunayan sa gawa, hindi sa salita, bulong niya sa sarili. Pagpasok sa kanyang kotse, muling tumingin si Noah sa gusali ng kumpanya bago pinandar ang makina. "Babangon ako, Rosario. Pinapangako ko." Umalis siya, inisip ang susunod na hakbang upang patunayan ang sarili. Hindi lang kay Rosario, kundi pati sa kanyang sarili at kay Connor. Abala si Rosario sa pagtatapos ng presentasyong kailangan niyang iharap sa susunod na linggo nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Napatingala siya. Bahagyang nakataas ang kilay nang makitang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may matatag na hakbang. "Mom?" Halos hindi makapaniwala si Rosario. Ang dati niyang biyenan, si Marta, nakatayo doon na may pamilyar na seryosong ekspresyon. Bahagyang ngumiti si Marta, ngunit ang mga mata nito'y puno ng determinasyon. "Rosario, kailangan nating mag-usap. Mahalaga ito."
Kaagad na tumayo si Rosario. Ibinagsak ang hawak na dokumento sa mesa. Anong ginagawa niyo dito? Opisina ko to't hindi kayo inanyayahan. Lumapit na si Marta. Hindi alintana ang galit ni Rosario. Nandito ako dahil kay Noah. Dahil sa'yo't dahil kay Connor. Kung tungkol kay Noah ang pag-uusapan, wala akong interes makinig. Malamig na putol ni Rosario. At wala akong oras para dito. Lumabas kayo bago ko tawagin ng security. Ngunit hindi natinag si Marta. Lumapit pa ito sa mesa ni Rosario. Matalim ang tingin. Rosario, kailangan mo kong pakinggan. Maaari mong kamuhian si Noah. Pwede mong isipin na siyang duwag o taksil pero may dahilan sa lahat ng ginawa niya noon. Nakataas ang dibdib ni Rosario habang nakahulukip ang mga braso. Puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Anong dahilan? Para wasakin ang buhay ko? Para sirain ang pamilya ko? Wala akong pakialam sa mga dahilan, Mommy. Sapat ng sakit na dinulot ni Noah sa akin. Huminga ng malalim si Marta. Pilit na pinapakalmang sarili. Hindi kanya pinagtaksilan dahil gusto niya. Ginawa niya yun para sa kaligtasan mo. Kaligtasan ko? Mapanguyam na tugon ni Rosario. May halong tawa ng panlalait. Yan na yatang pinakagasgas na palusot na narinig ko. Ano pa? Sasabihin niyo ba na bayani siya sa kwentong ito? Mataman siyang tinitigan ni Marta. Hindi mo alam ang totoong nangyari, Rosario. May matandang kaaway si Noah, isang mapanganib na tao. Ugali nitong patayin ng mga babaeng nagiging karelasyon ni Noah. Dalawa nang nawala sa kanya dahil sa taong yun. Pinili niyang lumayo sa'yo para protektahan ka. Napatitig si Rosario. Walang ekspresyon ng mukha habang pinoprosesong mga salita. Ngunit ang sugat at galit na matagal nang naipon sa kanyang puso ay nagpapahirap para maniwala siya. Kaya gusto niyo akong maniwala na iniwan ako ni Noah para sa ikakabuti ko? Singkit ang kanyang mga mata. Malamig ang tinig. Kalokohan yan, Mom. Kung totoong may malasakit siya, nilabanan niya sanang sinumang nagbanta sa amin. Hindi yung iniwan niya ako na parang duwag. Pinili niyang parang inakala niyang pinakamainam. Mariing sagot ni Marta. Hindi mo alam ang bigat ng sitwasyon. Direktang binantaan ng taong yon ang buhay mo, Rosario. At pati si Connor. Wala siyang ibang pagpipilian. Matalim ang tingin na binigay ni Rosario. Tama na, Mom. Kung iisip niyo na mababago ng kwentong niyo, pananaw ko kay Noah ay nagkakamali kayo. Walang makakapagpaliwanag sa isang pagtataksil. Kitang pagkarismiya sa mukha ni Marta. Ngunit pati niya na matigas ang loob ng dalagang nasa harapan niya. Rosario, hiling ko lang ibigyan mo siya ng pagkakataon. Nagbago na siya. Gusto niya talagang itamang lahat. Tama na, mariing sigaw ni Rosario. Tumataas ang boses. Pinindot niya ang intercom sa mesa. Security, pumunta kay dito ngayon din. Mabigat ang buntong hininga ni Marta. Alam niya na bigo ang kanyang pagsisikap. Gusto ko lang malaman mong katotohanan, Rosario. Nasa sayo na kung anong gagawin mo sa impormasyong yon. Bumukas ang pinto at dalawang gwardya ang pumasok. Handa sa anumang iuutos. Ihatid niya na palabas ang babaeng ito. Malamig na utos ni Rosario. Muling tumingin si Marta kay Rosario bago tuluyang lumabas. Nakataas ang ulot inihatid ng mga gwardya. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, lumingon pa siya at nagsalita. Maaring wala kang pakialam ngayon pero darating ang araw na maintindihan mo rin. Para kay Connor, sana maisip mo kung anong tunay na mahalaga. Pagkaalis ni Marta, sinara ni Rosario ang pinto at sumandal sa mesa. Kumakabog ang kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang kahinaan. Lahat ng ito, puro manipulasyon lang. Mahina niyang bulong. Hindi na ako muling magpapaloko. Ngunit ang mga salitang iniwan ni Marta tungkol sa kaligtasan ni Connor ay paulit-ulit na umukil-kil sa kanyang isipan. Dahilan upang mahirapan siyang muling mag-focus sa trabaho. Marahang binuksan ni Rosario ang pinto ng mansyon. Lagpas 11:00 na ng mga nasa orasan, tumamang mahinang tunog ng takong niya sa marmol na sahig, sumasalamin sa katahimikan ng madilim na bahay. Bukas pa rin ang ilaw sa sala at doon, nakita niya na nakatulog si Noah sa gilid. Nakayuko, hawak pa rin ang cellphone na patay ng screen. Sandaling napatigil si Rosario, pinagmamasdan ng mukha ni Noah habang natutulog. Payapang itsura dito at halos walang pinagbago mula nung huli siyang mahulog sa lalaking ito. Pero ngayon, parang binalot ang kapal ng ego at sugat ng lahat ng damdaming yun. Medyo iritado, naglakad siya patungo sa hagdanan. Sinikap na wag gumawa ng ingay, pero sapat na palang mga hakbang niya para magising ang lalaki.
Dahan-dahang dumilas si Noah sa kakagad na bumangon. Rosario, tawag ni Noah. Garalgal ang tinig, halatang pagod. Kakauwi mo lang ba? Isang mabilis sa tingin lang ang binigay ni Rosario. Walang kahit na anong sagot, saka nagpatuloy sa pag-akyat. Rosario, sandali lang. Habol ni Noah, tumayo't sinundan siya. Gusto ko lang na makipag-usap. Ano na naman, Noah? Malamig na sagot ni Rosario. Hindi man lang huminto. Gusto ko lang na tiyaking maayos ka. Mahina ang boses ni Noah. Ginabi ka na naman sa trabaho. Hindi ka na naman kumain ng hapunan, hindi ba? Huminto si Rosario sa unang baitang sa hagdanan, saka humarap ng matatalim ang mga mata. Bakit sa tingin mo ba ay may karapatan ka pang mag-alala? Malamig ang tanong. Natigilan si Noah, hindi alam kung anong isasagot. Alam niyang galit pa rin si Rosario at hindi basta-bastang magwawala yon. Kapag tapos ka na sa mga drama mong tanong, matutulog na ako, sabi ni Rosario sa muling umakyat. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niyang muli ang boses ni Noah, mahina pero buo. Alam ko na galit ka pa rin. Alam ko hindi mo pa rin ako napapatawad. Pero susubukan ko pa rin, Rosario. Hindi ako susuko. Lumingon si Rosario, saglit lang. Malamig ang ekspresyon. Subukan mo na subukan, Noah. Wala akong pakialam. Diretso siyang pumasok sa kwarto. Hindi na hinintay ang sagot ni Noah sa silid. Pagkapasok ni Rosario sa kwarto, binagsak niyang bag sa maliit na lamesa sa sulok at tinubad ang suot na blazer. Ramdam niyang presensya ni Noah. Ilang minuto lang matapos siya. Tahimik na lumapit si Noah sa gilid ng silid. Kinuha ang kumot mula sa aparador at nilatag yon sa sahig malapit sa pinto. Ganun ang routine nila nitong mga nakaraang buwan. Natutulog si Noah sa sahig habang si Rosario na sa malawak nilang kama. Gusto mo bang patayin ko ng ilaw? Mahinang tanong ni Noah. Iwas komprontasyon ang boses. Bahala ka. Malamig na sagot ni Rosario habang nakaupo sa kama. Tinatanggal ang hikaw at ang mga bracelet. Pagkatapos patayin ng ilaw, kumiga si Noah sa sahig. Nakatingin sa kisame na tila walang hanggan ng dilim. Si Rosario naman ay humiga rin na nakatalikod kay Noah. Pero hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mga salitang sinabi ni Martha kaninang hapon. Ginawa niya yun para sa kaligtasan mo. Naunawaan yun ng puso niya. Pero ang ego at ang sugat na iniwan ay hadlang para muling lumambot ang kanyang damdamin. Sa ibaba ng kama, hindi rin makatulog si Noah. Alam niyang presensya niya sa kwartong ito ay para lang kay Connor. Hindi dahil ginusto siya ni Rosario. Pero tinanggap niya yon, kahit na masakit. Rosario, mahinang bulong ni Noah makalipas ang ilang sandali. Wala pang sagot si Rosario, pero alam niyang gising pa ito. Hindi ako susuko, dugtong ni Noah. Alam ko mahirap ito para sa'yo at hindi kita pipilitin na patawarin ako ngayon. Pero mananatili ako dito, malapit sa'yo, malapit kay Connor. Patutunayan kong karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon. Matulog ka na, Noah, sagot ni Rosario. Sa wakas pagod ang tinig. Mapait nang umiti si Noah sa dilim. Alam niya sarado pa rin ang puso ni Rosario. Pero sa simpleng pagsagot nito, even na para paalisin siya, alam niyang may konting puwang pa rin natitira. At sapat na muna yon sa ngayon. Sa kanyang kama, pinilit ni Rosario na ipikit ang mga mata. Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang unti-unting natitibag ang mga muhon na itinayo niya laban kay Noah. Kahit na ayaw pa niya itong aminin. 2:00 ng madaling araw, sa katahimikan ng gabi, ginising ni Noah ng mahinang tinig. Pagmulat niya, nakita niyang nanginginig si Rosario sa kama. Maputlang mukha at basang-basa ng malamig na pawis. Wala nang inaksayang sandali si Noah. Agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga sa sahig at lumapit kay Rosario. Rosario, mahinang tawag niya habang hinahaplos ang noo ng babae. Mainit, may lagnat siya. Halatang halata. Dahan-dahang dumilat si Rosario, nanginginig ang boses. Noah, ang lamig. Hindi nagdalawang isip si Noah. Kinuha niya ang makapal na kumot at binalot to sa katawan ni Rosario. Sa kanya binuksan ang table lamp para mas maaninag ang kalagayan nito. Patuloy pa rin sa panginginig si Rosario at namumutlang ang kanyang labi. Naghanap kaagad ng paraan si Noah para painitin ang katawan nito. Rosario, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Bulong ni Noah, puno ng pag-alala. Umupo siya sa gilid ng kama at niyakap ang malamig na katawan ni Rosario. Una, pumigla si Rosario. Mahinang pagtulak sa dibdib ng lalaki. Noah, wag. Mahina niyang bulong. Pero hindi siya binitawan ni Noah. Rosario, kailangan mo ng init. Huwag ka nang magmatigas ngayon lang. Unti-unting tinanggap ng katawan ni Rosario ang yakap ni Noah. Ang init mula sa katawan ng lalaki unti-unting nagpalayas sa ginaw na bumabalot sa kanya. Tumigil siya sa pagtutol at dahan-dahang sinandal ang ulo sa dibdib ni Noah.
Pumikit si Rosario. Pilit pinipigilan ng sariling marinig ang tibok ng puso ng lalaking niyayakap siya. Mainit at sa kabila ng lahat, may kakaibang ginhawa siyang naramdaman. Pagdilat niya, nakatitig sa kanya si Noah. Iba ang titig nito. Hindi tulad ng isang lalaking nagbabayad ng kasalanan, kundi titig ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Unti-unting lumapit ang mukha ni Noah at hindi umiwas si Rosario. Marahan siyang pumikit. Hinayaang dampian ng labi ni Noah ang kanya. Ang halik ay banayad, mainit, walang persahan, walang pagmamadali. May bahagi sa puso ni Rosario na dahan-dahang natutunaw. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa kanya, pero hindi niya ginusto itong pigilan. Kinabukasan, dahan-dahang dumilas si Rosario habang unti-unting pumapasok ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga kortina. Mabigat pa rin ang kanyang ulo, pero mas magaan ang pakiramdam ng katawan kumpara kagabi. Inabot niya ang kanyang kamay para punasan ang muka, ngunit natigilan siya. Napatingin siya sa sarili. Wala siyang suot na kahit na ano sa ilalim ng kumot. Parang tumigil ang tibok ng puso niya. Hindi, mahina niyang bulong habang pinupunasan ng noo. Isa-isa nang bumalik sa kanyang isipan ang mga nangyari kagabi. Ang halik nila, ang haplos ni Noah, at kung paano nagtapos ang lahat sa pagsuko sa damdamin. Napalingon siya sa kabilang bahagi ng kama. Nandun pa rin si Noah. Mahimbing ang tulog, wala ring suot, tanging kumot lang ang tumatakip sa katawan. O Diyos ko, mabilis na bumangon si Rosario. Kumuha ng nightgown na nakasabit sa upuan at sinuot yon ng mabilis. Namumulang kanyang muka, hindi lang sa hiya, kundi pati sa pagkabigla. Unti-unting dumilat si Noah, marahil ay nagising sa mga kilos ni Rosario. Tinignan siya nito ng lalabo. Magandang umaga, Rosario, bati ni Noah, garalgal pang boses na parang bagong gising. May bahid ng munting ngiti sa kanyang mukha. Tinitigan siya ni Rosario ng matalim, pinipilit itagong kaba sa dibdib. Anong ginagawa mo, Noah? Napakurap si Noah, litong-lito. Ha? Ako? Ikaw yung... Napatigil siya, tila inaalala rin ng mga nangyari kagabi. Napakamot sa ulong hindi naman makati, saka napabuntong hininga. Pasensya na, Rosario. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yon. Hindi ko sinasadyang samantalahin ang sitwasyon. Sitwasyon? Halos mapasigaw si Rosario pero kagad din niyang binaba ang boses. Baka magising si Connor o ang yaya. Hindi dapat nangyari to. Tumayo si Noah. Kinuha ang kanyang kamiseta sa sahig at mabilis na sinuot. Alam ko at humihingi ako ng tawad. Pero Rosario, hindi ako magsisinungaling. Hindi ako nagsisisi. Natigilan si Rosario, walang may sagot. Mabilis ang tibok ng puso niya sa sinabi ni Noah, pero ayaw niyang pangunahan siya ng damdamin. Kailangan ko nang pumasok sa opisina. Sambit ni Rosario sa wakas, pilit iniiwas ang usapan. Kinuha niyang bakat ang blazer na naiwan niya kagabi. Rosario, tawag ni Noah, humarang sa harapan niya. Puno ng pag-asa mga mata. Alam kong mahirap to pero totoo ako. Gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Matalim ang tingin ni Rosario. Huwag ka nang umasa, Noah. Lahat na nangyari kagabi, isang malaking pagkakamali lang yun. Bahagyang ngumiti si Noah, kahit halata sa mga mata niyang sakit. Kung yun ang tingin mo, tatanggapin ko. Pero hindi ako titigil. Lalaban pa rin ako para sa atin, Rosario. Hindi sumagot si Rosario. Tumalikod siya. Balot pa rin ng kumot ang katawan habang palabas ng kwarto.